Ang mga tatalakayin natin ngayong araw na ito dito sa ating video vlog regarding dito sa finals ng PBA Philippine Cup at mga X-Factors, mga X-Factor players. Sino ang babantayan nating mga players o player sa both teams at mag-analyze din tayo ng konting numbers, statistics, at mga key issues. Sari-saring issues tungkol dito sa finals o mga issues na maaring lumitaw na makikita natin dito sa PBA Philippine Cup Finals, mga kababayan. Tara, talakayin na natin. Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, maganda to. Magandang laruan to, mga kababayan. Magandang serye na naman ang sa atin, mga kababayan. Dahil rematch po sa pagitan ng San Miguel Beermen at ng TNT Tropang 5G, mga kabayan. Makakakita tayo dito ng two contrasting teams, no? Magkaiba ang style ng laro, no? Perimeter shooting versus inside scoring. Okay? Speed, no? Bilis versus deliberate set up of plays, no? Or structuralize yung kanilang mga laro, yung play nila, no? Alright? Offense versus defense. Okay? So yan ang masasaksihan natin dito sa seryeng ito, mga kababayan. Okay? So very exciting ito dahil kumbaga parang masasaksihan natin kung sino ang mananaig at kung sino ang gagamit ng tamang resources, mga kababayan, para magkaroon ng advantage over the other team. Okay? So yan ang mga aabangan natin, mga kababayan. Ngayon, speaking of aabangan, ito yung mga numbers na dapat nating abangan at tignan, mga kababayan. Dako na po tayo sa mga statistics na ating titingnan ngayong araw na ito. Okay, ito na yung mga statistics na ating dapat i-check, ano? Okay? So medyo i-adjust lang natin yung ating mga size ng para makita nyo. Oh, well, malaki naman yung numbers, ano? Ko na lang, ipo-pointer ko na lang, mga kababayan, para makita ninyo. Okay? So, ito. Simulan natin dito sa points per game. Ito. Points per game. 101.3, 104.7. Okay lang mga San Miguel Beer dyan, 104.7. Ang isa sa mga key indicators pag nananalo o laro, kontrolado ng San Miguel ang laro, ay high scoring ball game. At malamang aabot sila ng 100 points San Miguel. Although ang TNT umaabot din ng 100 points pero hindi sila consistent, no? Tingnan niyo, mas mataas ang ang San Miguel, 104. Okay? Versus 101. Okay? Yan. So, kung kukumputin nyo, naglalaro sa 100 points or plus 100 plus points, no? Kung kukumputin niyo per quarter yung lalaruin ng San Miguel, aabot ng 100 or naglalaro sa bandang 100 or kahit double digit, ano? Siguro lagyan na natin ng pataan or lagyan na natin ng allowance, mga 90 above or 95 above. Malamang San Miguel naman nanalo. Kaya lang ibang usapan naman pagdikit. Kung pareho silang 100 or mataas ang scoring, pareho sila, nakakaagapay yung isa
ang TNT for this particular situation, ibang usapan naman na 'yon. Okay? Ibig sabihin nakasabay ang TNT sa laro ng San Miguel kahit pa ba 100 plus or mataas ang scoring ng San Miguel. Ibig sabihin nakasabay ang TNT sa laro. Hindi sila nagpahuli. Ibig sabihin nun, magandang senyales yun para sa TNT. No? Okay. So, next tayo. Okay? So, ano yun kumbaga relative yun. Depende doon sa lalaruin ng kalaban ng San Miguel. Which is who is TNT naman, TNT tropang 5G. Kung makakasabay sila. Kung hindi sila makakasabay, expect na ang score ng TNT ay mababa. Okay, rebounds. Definitely, lamang dyan ang San Miguel Beermen. Bakit po? Ito, 43.3 lang sa TNT, 52.4 sa San Miguel. Because of Junmar Pajardo, pangunahin na, and yung mga katulong niya. You have Motao Tua, Rodney Brondial, alright? So, nakapaloob na rin dyan mga kababayan yung offensive rebounds. Okay? Alam naman natin itong offensive rebounds nakaka-generate yan ng second chance points. So pagdating sa offensive rebounds at saka sa second chance points, ay malakas ang San Miguel dyan. So dapat gawin ng TNT dyan, i-box out ng maigi si Junmar, pumwesto ng maigi, para makakuha kayo ng rebound. Defensive rebounds. Huwag nyo na pa-scorein yung San Miguel, on the putback. Dahil dyan sila madalas nakakakuha ng score. Okay? Dyan sila lumalamang. Okay? Kuha ni Abay ang bola, hindi na magdi-dribble o hindi na magpa-pump fake si Abay. Pagkakuha ng rebound, taas na lang kamay. Putback na lang na simple. Okay? Alam niyo ba, sabi ng karamihan, mahirap nang pigilan si Junmar pag nandoon na sa loob. It's either pipigilan mo or ifa-foulin mo. Free throw shot siya. Okay? So, take care of the rebounds. Unahan nyo. Kung ako TNT, unahan nyo ang mga rebounders, strong rebounders ng San Miguel Beermen. Dahil lamang sila sa rebounds, specifically offensive rebounds. Doon sila nakaka-generate ng score. Okay. Next, assist per game. Okay. Wala naman masyadong issue dito sa assist per game. Sa assist, pareho namang mataas. Kaya lang mas marami pa rin talaga ang San Miguel Beermen. Dito tayo sa 2-point field goals percentage. TNT has 52.7%, 52.4% sa San Miguel. Okay? Pareho man halos sa percentage, Dito, tsaka to. Iba ang sources niyan, mga kababayan. Okay? Ang TNT, madalas nakukuha nila yung 2-point field goal percentage nila sa labas, outside shooting. Okay? Samantalang ito San Miguel, interior sa loob, interior scoring, inside scoring, I should say. Okay? 2 points din yun, So may expertise sila sa parehong sa parehong department sa 2-point field goal, pero magkaiba ang source. Yan ang titingnan natin ngayon. At tulad na nabanggit ko kanina, perimeter shooting versus interior dominance. Okay? Inside points para sa San Miguel. Okay? So, sino mananaig dyan? At paano nila gagamitin yung mga advantages nila niyan sa kalaban? Okay? Yan ang babantayan natin, mga kababayan. Okay, next. Ito, dapat mag-improve ang San Miguel. Dahil kung madalas silang mafa-foul, okay,
madalas silang papasok o pupunta sa free throw line, sa free throw area. Tingnan nyo naman. For TNT Tropang 5G, 77% halos. Ang San Miguel, 65%. Meron pa nga laro ang San Miguel, very atrocious ang kanilang free throw shooting. So they have to improve their free throw shooting. Chris Ross nagbimintis. Marshall Lasseter nagbimintis. Okay? Kuminsan si Abay nagbimintis. Well, hindi na rin natin makasisisi kuminsan. Kumbaga sa endgame, dala na rin ng stress at pagod, fatigue. Pressure pa. No? Kung close ang game. Hindi natin masisisi kung magmintis. Pero diyan napapasok yung composure under pressure mo. Kung ikaw ba ay makaka-convert ng puntos mula sa free throw line without pressure, kahit close ang game, kahit malakas ang pressure ng sa crowd, maingay, okay? Yung mental toughness mo diyan napapasok. Okay? Alright? Pero in general, dapat gawan ng paraan ng San Miguel yung free throw shooting nila. Dapat mag-improve sila diyan. Okay? Alright? So, well, yung iba pare-pareho lang naman, Wala pa naman tayo masyado nakikitang major difference, okay? Or significant difference dun sa ibang departments. Free throw lang, 2-point field goals. Ang 3-point field goals, tingnan nyo, ito pala. Well, slightly, magaling din naman ang San Miguel sa 3 points, pero mas angat, ang TNT Tropang 5G. 34.3, 31% para sa San Miguel. Okay? May outside shooting din naman ng San Miguel Beermen, pero mas ginagamit ng TNT Tropang 5G ang perimeter sa pag-score. Ayan. So, yun lang naman muna ang mga numbers na i-discuss natin regarding this series between Tropang 5G and the Beermen. Okay. Punta naman tayo sa mga X-factors. Okay, mga X-factors na mga laro, na mga players, mga kababayan. Sinong, kumbaga parang magiging big difference? Hiram muna tayo kay Kaloy-Loy Saga. The big difference. Yung magbibigay ng malaking diferensya dito sa seryeng ito. Para sa akin, itong sa San Miguel, si Don Troliano. 2 beses na po sa serya nila versus Ginebra. Games 3 and 6, ganda ng laro ni Don Troliano. Okay? Nag-compliment siya kay Junmar, floor spacer. Okay? Can hit the outside shot, the 3-point shot, the 4-point shot, Kaya ito isa sa mga dapat bantayan ng TNT. Si Don Troliano. Averaging 15.6 points, 4.2 rebounds, 1.8 assists per game. Okay? Sa TNT naman, kailangan bantayan ng San Miguel, si Reynam Batak. Matatandaan ninyo, noong nakaraang Philippine Cup, season 49, walang Reynam Batak. Okay? Walang Reynam Batak, mga kababayan. Nasa injured list. Okay? May iniindang injury. Okay? Hindi siya nakapaglaro sa buong serye dahil very slightly serious yung kanyang injury. Okay? Ngayon, iba na ngayon ang core offensive team, ng TNT. Nandiyan na ngayon si Reynam Batak. Although, wala pa rin si Jason Castro, okay? Pero may Reynam Batak na kayo ngayon. Plus, may mga additional pa kayong kinuha, Si Chot Reyes may kinuha pa. May Gio Halalon ka na. May Kevin Ferrer ka na. May Tyrus Hill ka pa. Okay? So, pwede niyang gamitin yan, mga kababayan. Okay? Specifically ito si Reynam Batak, masasabi ko ako all-around player ito, mga kababayan. Pwedeng tumira sa labas. Pwedeng maging initiator. Gagawa siya ng punto sa kanyang sarili. Isolation. Pwede siyang makihalubilo doon sa ball movement.
Okay? Moving without the ball, magaling din to. Okay? At pag pumapasok na siya sa court, no? Ang opensa nagiging organized, nagiging stabilized, hindi magulo. Okay? Yan. So, both an initiator and a finisher. He can move without the ball, papasa sa kanya yung bola, at isusubo lang niya sa ring. Yan, ano? Kumbaga yung set up play nila, siya ang huling-huling umi-score. Siya yung sa kanya napupunta yung ikot ng bola, yung huling ikot ng bola napupunta sa kanya. At siya ang umi-score pagdating sa ganong mga plays, mga kabayan. Yan po si Ray ng Bata. Kaya delikado ang San Miguel Beermen kung di nila mapipigilan itong si Ray ng Bata, no? Bukod do sa outside threat niya, no? Mayroon din tira sa labas. Natandaan niyo naman yung laban nila sa Meralco, 4-point shot, pasok. Oh. Meron ding threat ito sa 4, no? Yan. Okay, key issues. Okay? Mga pwede nating pag-usapan, may expect natin, makikita natin dito sa series ito. RR Pugoy's absence. Nako. Medyo malaking blow ito pagdating sa TNT Tropang 5G. Bakit? Wala po, or kung hindi man maayos yung kanyang injury at gagaling yung injury niya, no? Baka matagalan, kung matatagalan, baka hindi natin siya makita maglaro sa buong serye. Pero sabi naman ng mga doktor, according to medical reports, okay, medyo slightly hindi siya makakalaro sa ilang mga games. Tingnan natin kung magagamit siya sa mga latter games, no, ng serye. Okay? Okay, so ito yung absence, yung kawalan ng RR Pugoy. Iindahin niya ng TNT Tropang 5G. Okay? Kahit ano pang sabihin nyo, malaki ang nai-contribute ni Pugoy. Bukod siyempre kay Heading, kay Nambatak, kay Calvin Oftana. Ayan. Isa si Pugoy sa mga inaasahan ni Coach Chot Reyes na i-score, mga kababayan. Okay? Ito halo-halo na to, mga kababayan. Junmar Fajardo, of course. Pagka pinag-usapan na San Miguel Beermen, ang unang-una mo talagang pipigilan dyan ay si Junmar Fajardo. Okay? Kaya itong sila Poy Eram, itong sila Galinato, si BGR, okay? Ihanda-handa na nila ang katawan nila dahil makipagbungguan sila. Okay? Makipagpalitan ng muka dito sa 9-time MVP na si Junmar Fajardo. Kailangan nilang physikalin ang depensa laban dito kay Junmar Fajardo. Kasi kung hindi nila pipisikalin, okay, uunahan ni Junmar sa opensa yan. Makakaskort si Junmar. Si Junmar, malulusutan sila, mga kabayan. Okay? Tingnan naman ginawa ng Hinebra sa Junmar, ano? Ay Junmar. Nagkakasakit-sakit na yung balikat, ano? Talagang pinipisikal siya. Okay? Well, physical in a clean way. Hindi naman yung maruming maglaro, no? Physical na mararamdaman mo yung depensa, no? Yung mahihirapan kang umiscore. Yun ang ibig sabihin ng physical defense, ano? So itong front line ng TNT, ihanda na nila ang katawan nila. Sasakit yan, mga kababayan, ano? Okay? Bakit nila kailangan physicalin si Fajardo? Okay, bukod sa offense, yung rebounding. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga kababayan. Rebounds. Which leads to second chance points para sa San Miguel. Dapat mapigilan yan ng TNT Tropang 5G. Again, the free throws for San Miguel, i-improve nila. CJ Perez with a scintillating performance sa Game 6 versus Barangay Ginebra. Baka maulit sa kanila yan, baka mabiktima sila. Kaya pipigilan dapat din nilang itong si CJ Perez. Okay? Kung si Nambatak ang magbabantay sa kanya, medyo maliit, pero mabilis.
Okay? Siguro Calvin Oftana pwedeng bumantay kay CJ Perez. Ano? Okay? Yan. Ito pa isang very noticeable, ano, mga kababayan. Sa buong serye nila sa Barangay Ginebra, ano, laging nananalo ang San Miguel Beermen sa third quarter. Kahit anong sitwasyon, laging third quarter, bugso ang puntos. Kaya naghahabol kay lamang sila. So, isa sa mga babantayang quarters dapat ng TNT, itong third quarter surge or storm ng San Miguel Beermen. Okay? Kung naghahabol sila ng puntos, kung hinahabol kayo ng San Miguel, bantayan nyo yung third quarter. After ng halftime. Okay? Kung lamang sila, bawasan nyo ang puntos nila pagdating ng third quarter. Bantayan nyo maigi. Okay? Kasi yung third quarter na yan, kapag ka maganda ang performance ng San Miguel dyan, okay, nadadamay na yung fourth quarter, na itatawid nila sa fourth quarter yan, hanggang sa manalo na sila. Okay? So, yan ang mga keys to winning, you know? Yan ang mga napapansin natin sa laruan ng San Miguel. Okay? So, yan ang dapat pigilan ng TNT, mga kabayan. Okay, sa San Miguel naman, outside shooting ang kailangang mapigilan nila sa TNT. Dahil kadalasan talaga medium range, kung di man medium range, outside shooting na 3 points, okay? Lamang na lamang ang TNT. Although ang San Miguel meron din. May Marshall Laster kayo, may Jericho Cruz kayo. Okay? Inalat si Jericho Cruz sa Game 6, ano? Let's expect Jericho Cruz to come back dito sa serye ng finals, mga kabayan. Chris Ross, yung sinasabi nating Ross effect. Okay? Baka alam niya naman, nag-iiba ang laruan nitong si Chris Ross pagdating ng finals. Okay? At nakikinikinita na natin, kumakamada na ng tres. Ay, no, isang laro nila versus Ginebra, 20 points, kaya lang natalo sila. Okay? Pero babantayan pa rin natin itong si Chris Ross, mga kababayan. Okay? The stabilizer for the San Miguel Beermen. Okay? So, siguro hanggang dyan na lang muna po ang ating masasabi. At baka na mukhang may naabangan kayo, no? Fearless forecast. Sige. Nagkamali tayo dun sa forecast natin dun sa semifinals. Pero sana wag ulit tayo magkamali dito sa ating pakiramdam. Okay? Aabot to ng Game 7, San Miguel Beermen pa rin. Okay? Pero dikdikan to, mga kabayan. Dahil ang TNT ay nais ipaghiganti ang kanilang pagkatalo noong nakaraang season, na sinarhan sila ng pintuan para sa Grand Slam. Gusto makabawi. Bawi ang laro. No? Sabi nga natin sa thumbnail natin, unfinished business ito para sa TNT 5G. Tropang 5G, mga kabayan. Okay. Nakahaba na tayo, mga kabayan. At sa mga bagong pasok, patuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Maaari po kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag po kayo mahiya. Madali lang po mag-subscribe, mga kababayan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang araw po.